Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na naitala ang Foreign Direct Investments o FDIs ng net inflows sa $8.93 billion noong taong 2024. Sa datos na inalabas ng BSP nitong Lunes, lumitaw na ang halaga ay bahagyang mas mataas kumpara sa $8.92 billion na naitala noon namang taong 2023. Ang FDIs ay kinabibilangan ng isang non-resident direct investor sa isang resident enterprise na ang equity capital sa huli ay hindi bababa sa 10% at ng investment na ginawa ng isang non-resident subsidiary o associate sa resident direct investor nito. Ito ay maaaring sa anyong equity capital, reinvestment of earnings at borrowings. Ang top sources ng FDIs noong nakarang taon ay kinabibilangan ng mga bansang Japan, United Kingdom, United States at Singapore. Ang FDIs ay ipinasok sa mga sektor ng manufacturing, real estate at information and communications. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, muling binigyang diin ni National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson ang pangailangan ng reforma sa regulasyon ng NFA upang epektibong mapangasiwaan ang buffer stock ng bigas. Ayon sa NFA Chief, kailangan mailabas kada buwan ang 1/12 ng imbak upang mapahusay ang reserve management at regular na mapaluwag ang espasyo para sa mga bibilhing palay. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal ng batas ang NFA na magbenta ng kanilang imbak na bigas sa publiko. Gayunpaman, dahil sa food security emergency, binigyan ng pahintulot ang NFA na ilabas ang kanilang reserbang bigas sa mga lokal na pamahalaan at ibang ahensya ng gobyerno. Ngayong taon, target ng NFA na makapag-imbak ng 500 at 45,000 metriko tonelada ng palay upang mapanatili ang 9-day supply at kabuuang 800 at 80,000 metrikong tonelada upang maabot naman ang bagong 15-day buffer alinsunod sa nakapaloob sa probinsyon sa inamyendahang Rice Tarification Law. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, ipinanawagan ng Pork Producers Federation of the Philippines o PPFP sa pamahalaan na bawasan ang pork imports at taasan ng taripa sakaling bumaba ang farm gate prices ng baboy. Ayon kay PPFP Chairperson Nick Briones, sang-ayon ang kanilang grupo sa pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP para sa baboy, subalit dapat tingtingnan ng pamahalaan ang mga importer. Aniya, kapag bumaba na sa 200 piso ang farm gate price o mas mababa pa, dapat magbawas din ng importasyon at itaas ang taripa sa imported na karneng baboy. Matatandaan na ang mga pork producers sa bansa ay apektado pa rin ng African Swine Fever o ASF at nagsisikap pa rin makabangon mula rito. Gayunpaman, sa pagpapatupad ng MSRP ay kailangan nilang ibaba ang farm gate prices ng baboy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.